Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang sports action movie na pinamagatang The Champion. Now sit back and enjoy the movie. Ang kwento ay umiikot sa buhay ng isang dating Korean arm wrestler na may pangalang Mark. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho bilang bouncer sa isang club sa Amerika. Isang gabi, nilapitan siya ng dating kasamahan na si Kim at pinilit siyang lumaban sa isang arm wrestling match. Hindi si Mark interesado ngunit hindi sumuko si Kim at napapayag din siya sa huli. Pumunta sila sa kabilang panig ng club kung saan ang mga tao ay masayang tumataya sa laban. Ang lalaking makakalaban ni Mark ay hindi pa natatalo sa buong gabi dahilan para maging dehado siya sa laban. Walang gustong pumusta sa kagaya niya at naging bentahe ito ni Kim. Nagsimula ang laban at pinatunayan ni Mark kung bakit siya tinawag na professional arm wrestler. Sobrang nahirapan ang kalaban ngunit hindi niya man lang nagalaw ang kamay ni Mark ng kahit na 1 pulgada. Kahit na hindi ito sineryoso, nanalo pa rin si Mark sa laban at napanalunan ni Kim ang balde na puno ng pera. Nagkaroon ng pagtatalo nang hindi tinanggap ng lalaki ang kanyang pagkatalo. Sinuntok niya si Kim at naging sanhi ito ng away sa pagitan ni Mark at maraming mga customer. Dahil sa kaguluhan, natanggal si Mark sa trabaho. Pagkatapos ng 1 linggo, nakakuha siya ng panibagong trabaho bilang security guard sa isang grocery store. Nagkaroon siya ng desenteng pamumuhay at nakontento na sa buhay maliban sa lagi niyang namimiss na makauwi sa Korea. Merong isang arm wrestling tournament na gaganapin sa Seoul at ang mananalo ay pwedeng lumaban sa international level. Tinitigan ni Mark ang kanyang mga lumang medalya bago nagpa siyang gawin ang panibagong hamon sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa Seoul, sinundo siya sa airport ni Kim. Pumunta sila sa isang restaurant at nag-usap tungkol sa kanilang gagawing plano. Gusto ni Kim na maging manager ni Mark at siya na rin ang bahala sa pakikipag-usap sa mga promoter. Iniling niyang maging maganda ang kakalabasan ng mga laban, ngunit plano niyang pumasok sa negosyo ng patayaan upang kumita pa ng mas maraming pera. Para dito, kailangan niyang samantalahin ang husay ni Mark. Bago magsimula ang unang kompetisyon, namasyal muna ang dalawa sa Seoul. Sa isa nilang destinasyon, napagkamalan si Mark na isang tourist attraction at nagpa-picture sa kanya ang mga namamasyal na babae. Nang dumating ang gabi, pumunta sila sa isang club ngunit tumayo lang si Mark sa isang kanto ng buong oras na para bang nagtatrabaho siya bilang isang bouncer. Nang papunta na sila sa hotel, tinanong siya ni Kim kung sakaling gusto niya pang malaman kung nasaan ang kanyang tunay na ina. Sa katunayan, si Mark ay pinamigay at pinaampon sa iba nung bata pa lang siya. Sinabi niya dito na hindi siya interesado na makipagkita kahit kanino pagkat ang lahat ng ito ay tapos na. Binaba siya ni Kim sa lugar na kanyang tutuluyan na kinalabasan ay isa palang love hotel. Naranasan ni Mark ang vibrating waterbed sa unang pagkakataon, ngunit ang bagay na nakaagaw sa kanyang atensyon ay ang isang regalo. Ito ay galing kay Kim at meron itong cellphone sa loob. Nang sinuri ito, nakita niya ang address ng kanyang tunay na ina. Sa isang banda, lumapit si Kim sa isang milyonaryong loan shark na may pangalang Yu at humiling na sponsoran si Mark. Binitin siya ng patiwarik dahil sa pakikipag-usap niya kay Yu nang walang pahintulot. Ngunit pagkatapos na mapanood ang video ni Mark, ang gangster ay pumayag ng mag-sponsor sa bida. Ang kondisyon ay kailangang manalo at matalo ni Mark ayon sa kanyang utos. Sa sumunod na araw, sinundan ni Mark ang mapa sa cellphone at nagawang makapunta sa address ng kanyang ina. Bago siya kumatok sa pintuan, nilapitan siya ng 2 bata. Dahil sa laki ng kanyang katawan, inisip ng mga ito na isa siyang halimaw kaya umalis na lang siya para hindi sila matakot. Sinabi ng mga bata sa kanilang ina na si Sumi ang tungkol sa bruskong lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Sinilip nila si Mark sa may bintana at pinanood siyang naglakad palayo. Si Sumi ay nagmamay-ari ng isang ukay-ukay na medyo nalulugi na. Marami siyang utang sa gangster na si Yu at lagi siyang ginugulo kapag may pagkakataon. Samantala, dinala ni Kim si Mark para ipakilala sa mga sponsor at para ipakita ang kanyang kakayahan. Pinakilala din sa atin ang isa pang mayamang sponsor na si Cheng. Kapartner niya si Yu at siya ang tumataya ng malaking pera sa mga laban. Pinatunayan ni Mark ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagtalo sa malaking lalaki mula sa Navy. Dahil sa kanyang pagkapanalo, siya at si Kim ay binigyan ng magarang kwarto sa isang 5-star hotel. Si Kim ay nakatanggap ng text mula kay Yu na sinasabing kailangang manalo ni Mark sa unang match ngunit kailangan niyang matalo sa pangalawang laban. Lumabas sila para maghapunan at binahagi ni Kim ang paksa tungkol sa pagpapatalo niya sa pangalawang laban. Siya ay nasorpresa nang agad na pumayag si Mark at hindi man lang nagreklamo.
Sa sumunod na araw, si Sumi ay makikitang naghahanda para sa eskwela ng mga bata. Ang panganay na si Juyong ay nag-aalala na baka muling bumalik ang malaking lalaki sa bahay. Ngunit nagsuspetsa si Sumi na si Mark ay dati niyang kakilala. Nang pumasok na ang mga bata, nilabas niya ang mga lumang litrato at nahanap ang isa na naroon ang maliit na si Mark kasama ang kanyang ina. Sa labas, muling nakita si Mark ng mga bata. Ang bunso na si Junhee ay excited siyang makita, ngunit nagbanta si Juyong na tatawag siya ng pulis kung sakaling makikita muli si Mark. Sa sumunod na eksena, pinakilala tayo sa arm wrestling champion ng Korea na si Combo. Inimbitahan siya ni Yu sa kanyang club para suriin ang kakayahan ni Mark. Ayaw niyang pumusta ng pera hanggang sa mapatunayan niyang magaling talaga si Mark. Si Mark ay lalaban sa isang 7-footer na higante sa unang match. Medyo nahirapan siyang ipanalo ang laban, ngunit na-impress sa kanya ang champion ng Korea. Si Sumi ay nandoon din sa audience para panoorin si Mark. Habang nakabreak, sinubukan siyang hawak-hawakan ni Yu at diniklarang pagmamay-ari ang babae dahil sa dami ng kanyang utang. Nakita ni Mark ang pangyayari at hindi siya masaya tungkol dito. Nang magsimula ang pangalawang laban, sinadya niyang manalo para galitin si Yu. Nang sinubukang igiit ni Yu na pagmamay-ari niya si Mark, tinulak lang siya ng malakas bago ito naglakad palayo. Hindi makapaniwala si Kim sa kanyang nakita at sinubukang pakiusapan ang kanyang boss at pati na rin si Mark. Kanyang na-realize na si Sumi ang rason kung bakit siya trinaydor ni Mark. Dahil sa kanyang galit, pumunta siya kay Sumi at nagtanong kung ano ang kanyang relasyon kay Mark. Sa parehong oras na yon, dumating din si Yu at sinimulang saktan si Kim. Buti na lang ay dumating si Mark sa eksena at mag-isa niyang nilabanan ang mga tauhan ni Yu. Habang naglalaban sila, pinakiusapan ni Sumi si Yu na pahintuin na ang kanyang mga tauhan, ngunit tinulak lang siya nito. Natigil lang ang kaguluhan nang dumating ang mga pulis at inaresto sina Mark at Kim. Kailangan nilang malaman ang pagkakakilala ni Mark bago siya mapalaya, ngunit nawala ni Mark ang kanyang bag at passport sa nakaraang laban. Ang police officer at si Mark ay naglaban sa isang match at napatunayang siya ay tunay na atleta. Subalit hindi pa rin siya pinayagang makalaya dahil wala siyang maipakitang ID. Pagkatapos, biglang dumating si Sumi kasama ang kanyang mga anak. Nakahanap siya ng lumang ID ni Mark at pinakita ang litratong kasama ang kanyang ina para patunayang siya ay Korean. Nabunyag din sa atin na si Sumi ay stepsister ni Mark at patay na ang kanilang ina isang taon na ang nakalilipas. Sobrang nasaktan si Mark nang marinig ang malungkot na balita. Inimbitahan nila si Mark at Kim na manatili muna sa kanilang bahay ng ilang araw. Gusto si Mark ng mga bata dahil sa kanyang kakaibang personalidad. Si Junhee ay laging kinukulit si Mark habang si Juyong naman ay madalas na siyang kausapin. Sa labas ng kanilang bahay, isang grupo ng kabataan ang naninigarilyo sa hagdan at tumangging huminto kahit pinakausapan na sila ni Sumi. Ngunit nang makitang paparating na si Mark, humingi sila ng tawad at agad na tumakbo palayo. Sa araw ding yon, nag-impake na si Mark ng kanyang mga gamit dahil ayaw niya nang maging pabigat. Nang siya'y paalis na, pumunta ang mga tauhan ni Yu para mangolekta ng utang kay Sumi. Itinaboy niya palayo ang mga gangster at na-realize na kailangan niyang manatili sa pamilya para protektahan sila kay Yu. Sobrang masaya sila na makasama ang bawat isa. Pumunta sila sa mga restaurant, kumain ng sabay at namuhay na parang isang tunay na pamilya. Hanggang sa ngayon, mahirap para kay Sumi na mamahalan ng isang negosyo at mag-alaga ng 2 anak. Ang kanyang bahay ay puno ng magugulong damit mula sa kanyang negosyo. Isang araw, umuwi siya sa bahay at nasorpresa nang makita itong maayos. Si Mark na din ang nag-aalaga sa mga bata upang makafocus siya sa kanyang trabaho. Samantala, si Kim ay namomroblema dahil kinakapos na siya sa pera. Sa sandaling makita si Mark na kasama ang mga bata, nakaisip siya ng ideya at tumawag sa kanyang kaibigan sa isang broadcasting company. Gusto niyang idokumento ang buhay ni Mark upang makuha ang simpatya ng mga tao at para kumita din ng pera. Nag-alinlangan si Mark ngunit pumayag din siyang gawin ito. Sa sumunod na eksena, si Mark at ang kanyang pamilya ay lumabas para mamasyal. Nakita nila ang Korean champion na si Combo na lumalaban para sa isang charity event. Hinamon siya ni Mark at naipanalo ang laban. Hindi makapaniwala ang lahat nang matalo ang champion ng hindi kilalang si Mark. Pagkalipas ng ilang linggo, ang kwento tungkol sa malupit niyang nakaraan at hamong pinagdaanan sa wrestling ay ginawa ng dokumentaryo at pinakita sa TV. Naging matagumpay ang kanyang show at kumita sila ng sapat na pera at pasumanga pa ang mga bata sa kanilang tito. Nang sila'y papunta na sa eskwela, narinig nila ang isang babae na nagsasalita ng masama tungkol kay Mark.
Sa sobrang galit, dineklara ni Junhee na dating champion ang kanyang tito at pinapangako si Mark na ipapanalo ang national championship para sa kanya. Sa sumunod na eksena, tayo ay pinakilala sa ama ni Kim na isa ng matanda ngunit sobrang masipag pa din kung magtrabaho. Ang dahilan kung bakit gustong kumita ni Kim ng malaking pera ay upang bigyan ng magandang buhay ang kanyang ama at tumigil na ito sa pagtatrabaho. Nang makabalik sila sa bahay, tinawag ni Juyong si Mark at pinakita ang mga email na ginawa ng kanyang ina para sa kanya. Kanyang nalaman na sobrang nagsisisi ang kanyang ina sa ginawang pagpapaampun sa kanya. Nagsulat siya ng maraming email sa iba't ibang address, umaasang si Mark ang makakatanggap nito. Sa kanyang email, nilarawan niya kung gaano kahirap ang buhay noong kasama pa si Mark. Hindi niya na kayang buhayin si Mark at gusto niyang bigyan ito ng magandang buhay. Kahit na siya'y naghihingalo na sa ospital, ang kanyang tanging hiling ay makita muli si Mark upang humingi ng tawad. Nadiskubre din ni Mark na si Sumi ay hindi niya talaga kapatid. Inampun siya ng kanyang ina nang malamang wala itong ibang matitirahan at upang may makasama siya sa bahay. Nabigla si Mark sa nalamang balita at nagalit kay Sumi sa hindi niya pagsabi ng totoo. Sa sumunod na eksena, pumunta ang pamilya sa puntod ng ina ni Mark. Nang sila'y makarating, pinagpaliwanag niya si Sumi sa ginawang pagsisinungaling. Nagpasya na si Mark na bumalik na sa Amerika at tuluyan na silang iwan. Sinubukan siyang pigilan ni Kim dahil sa susunod na linggo na ang gaganaping tournament. Pagkatapos nito, makikita natin ang champion ng Korea na si Combo na nag-iensayo na para sa gaganaping tournament. Ang gangster na si Yu ay umupa ng isang halimaw na may pangalang Kane para sumali sa kompetisyon. Dati siyang arm wrestler at kilala sa pagbali ng kamay ng mga nakakalaban sa kompetisyon. Ilang taon na ang nakalilipas, inaresto siya dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot para lang manalo. Samantala, nag-ensayo din ng husto si Mark at naghanda ng makabalik sa laro. Dumating na ang araw ng pinakaaabangang tournament. Ang mga bata ay naiwang mag-isa sa bahay at napansing nakalimutan nilang ibalik ang medal kay Mark. Gamit ang palusot, sumakay sila ng bus at bumiyahe papunta sa arena para panoorin siyang lumaban. Nakatanggap si Sumi ng tawag mula sa kanyang kaibigan sa arena at nagmadaling pumunta doon para kunin ang mga anak. Nagsimula ang kompetisyon at sina Mark, Kane at Combo ay napabilang sa magkakaibang grupo. Nangibabaw sila sa laban ng kani-kanilang mga pangkat at nagawang makaabot sa semifinals. Ang walang awang si Kane ay sinaktan ang marami niyang kalaban at nakarating sa final. Ang investor na si Cheng at kanyang mga alipores ay pumusta ng malaking pera kay Kane. Nang makita ang magandang performance ni Mark, natakot sila na baka matalo ang kanilang pusta kaya inutusan ni Cheng si Yu na gawin ang lahat upang matiyak ang pagkapanalo ng kanilang manlalaro. Inalok ni Yu si Kim ng $200,000 para kumbisihing magpatalo si Mark sa semifinals laban kay Combo. Tinanggap ni Kim ang pera at sinabi ito sa kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Mark na gawin ang deal. Mababayaran na nila ang lahat na kanilang utang at matutupad na din ang hiling nila sa buhay, subalit hindi nito mahihigitan ang ginawang pangako ni Mark para kay Junhee. Dahil dito, hinarap niya si Combo sa isang matinding laban at nagawa ding manalo pagkatapos. Bago magsimula ang sunod na match, nahuli si Kim ni Yu at inumpisahan siyang bugbugin. Subalit ang mga masasama ang loob ay pinigilan ni Mark. Tinulak niya ang gangster sa sahig at sinagip ang kanyang kaibigan. Kinalimutan na ni Kim ang pera at humiling sa kanyang kaibigan na gawin ang lahat upang manalo siya sa laban. Nagsimula ang final match at ang lahat ay kinabahan sa magiging resulta ng laban. Lumaban ng madumi si Kane at sinadyang dumulas ang kanilang mga kamay. Hinila niya din ng malakas ang hinlalaki ni Mark dahilan upang tumagilid siya sa laban. Parang mapupunta na kay Kane ang tagumpay, ngunit bago ito mangyari, nakita niya ang mga batang umaasa para sa kanya. Gamit ang bagong motibasyon para patunayan ang kanyang halaga, ginamit niya ang natitirang lakas para maitulak ang kamay ni Kane at tinalo siya sa huli. Sa huling eksena, sinabi ni Mark na mahal niya ang kanyang ina at pinahayag na napatawad na ito sa nagawang kasalanan. Hindi niya napigilang umiyak habang iniisip ang mga pinagdaan ng hirap ng kanyang ina. Ang lahat ay nagdiwang sa kanyang pagkapanalo at nagpasya si Mark na doon na manirahan sa Korea. Sa katapusan ng pelikula, si Mark ay naghanda para sa gaganaping International Arm Wrestling Championship at nangakong magiging #1 World Champion. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.